Magandang hapon mga ka-happy hour. Narito ang mga balita para sa MBC TV Network News Update, 3 PM edition. COA auditors, makapagpapaliwanag sa fund trail at disallowances ng OVP at DepEd. Yan ang MBC TV Network News, ni Milky Rigonan. Mas malilinawan ng publiko sa susunod na impeachment trial ang disallowances o maling paggamit ng 612.5 million pesos ng Office of the Vice President at Department of Education nang pinamumunuan pa ito ni Vice President Sara Duterte. Ayon kay House Lead Prosecutor Jervil Luistro, haharap sa witness stand sa panig ng prosecution sina Roderick Wamil, former State Auditor ng COA ICFAO o Intelligence and Confidential Funds Office, at Celine May del Campo, kasalukuyang State Auditor ng COA ICFAO na sumuri sa pinanggastosan ng pondo. Ipatatawag din si Marivic Pareha, ang Direktor ng House of Representatives Legislative Information Resources Management Department. Sabi ni Luistro, ipaliliwanag ng COA auditors ang milyong-milyong pisong disallowances na nirelease sa mga bogus na pangalan gaya ng Mary Grace Piatos, Milky Sequoia at iba pang pangalan mula sa Chichirya family. Their presentation will really depend on the exigency of the trial. We have witnessed this during our presentation of article on threat. Nakalista pero may na-withdraw. But there's a possibility also na hindi nakalista but we will be seeking the permission of the court that they be presented. No? So, while we submitted names of witnesses and they form part of the pre-trial order as to whether they will be presented or not will entirely depend on the progress of the trial. Matatandaan sa hearing ng House Committee on Good Government and Public Accountability noong 19 Congress na pinamumunuan ni Manila Representative Joel Chua na tukoy ng COA ng 125 million pesos confidential funds ng Office of the Vice President noong 2022 ay nagastos lamang sa loob ng 11 araw. Para sa MBC TV Network News, ako si Milky Rigonan, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Samantala, VP Sara tinawag na tuta ni na President Marcos at ex-Senator Trillanes ang ICC. Tinawag ni Vice President Sara Duterte na tuta ni na Pangulong Ferdinand Marcos Jr. at dating Senador Antonio Trillanes IV ang International Criminal Court. Sa kanyang talumpati sa harap ng mga Duterte supporters na nagtipon sa labas ng ICC sa The Hague, Netherlands nitong Miyerkules, ang pagtitipon ay isinagawa habang nagpapatuloy ang pagdinig ng ICC sa kasong Crimes Against Humanity laban kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Sa kanyang talumpati, kinwestiyon ni Duterte ang umano'y pagiging patas ng ICC at iginiit na ginagamit umano ang hukuman laban sa kanilang pamilya. Pinuna rin niya ang umano'y naging papel ni na Marcos at Trillanes sa pagkakaso at pag-aresto sa dating Pangulo. Matatanda ang patuloy na iginigiit ng kampo ni FTRRD na walang jurisdiction ang ICC sa Pilipinas matapos kumalas ang bansa sa Rome Statute noong 2019. Gayunman, naninindigan ang ICC na maaari nitong litisin ang mga kasong isinampa kaugnay ng mga alegadong krimeng naganap noong miyembro pa ang Pilipinas ng Rome Statute. At yan ang mga balita para sa MBC TV Network News Update, 3 PM edition. Abangan ang mga susunod na balitaan mamaya, para sa 4 PM edition. Mga ka-happy hour, kung gusto mong manood ang mga balita sa MBC TV Network News Update, mag-subscribe sa aming YouTube channel, i-like ang aming Facebook page, at i-follow sa aming TikTok account.